Sa Biblia ng salita ng Diyos sa Lucas, Kabanatang 11, talatang 1. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Ayon po ay tumayo muli para sa panalangin, mga kapatid. Tayo sama-sama tumulog sa trono ng biyaya ng Diyos. Salamat po, Ama, purihin at sambahin ka. Diyos sa mapalang, aming Ama sa langit, salamat po sa napakayamang awa, sa iyong masaganang biyaya, sa iyong napakadakilang pag-ibig, at hindi magtatapos na katapatan sa amin ng mga anak. Panginoon, aming ipinapahayag sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kayo ang Diyos na may hawak ng aming buhay. Hawak niyo ang aming buhay, pagkilos at pagkatao. Lagyan ang aming hininga, Panginoon. At salamat, aming Ama sa langit. Pagkakataong binibigay mo sa amin upang kami ay sumamba at magpuri sa iyo. Magpasalamat, Panginoon. At patuloy ka namin, O Diyos sa mga na mapaglingkuran. Aming dalangin ngayon pa lamang, O Diyos sa langit, ay masagalang biyaya at pagpapala, pagkaloob mo, O Diyos, sa mga anak. Pagalingin ang mga may sakit. Bigyan ng pag-asa ang nilulupaypay. Palakasin ang mga nanghihina, O Diyos, sa mga anak. Panginoon, pagkaloob mo ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Buwat sa kayamanan mo, hindi mauubos sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Salamat, Ama, sapagkat pinili mo kami, O Diyos, na maging mga anak mo, Panginoon. Salamat, purihin at sambahin ka. Salita mo magatid ng pagpapala sa umagang ito. Diyos sa mamanal, sa pangalan ng iyong anak, sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Let us pray the prayer the Lord has taught His disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours, the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. At ang pamagat ng ating mensahe ay A Daily Time with God. Araw-araw na tayo ay maglalaan ng oras para sa Diyos. Araw-araw tayo ay maglalaan ng oras para sa ating Panginoon. Pansinin po ninyo, no? The disciples did not ask the Lord Jesus to teach them how to preach, but how to pray. So, mga alagad ng Panginoong Jesus, hindi nila hiningi, no? Hindi sila nag-request na turuan sila paano mangaral, kundi sila'y humiling sa Panginoon paano manalangin. Sayo natin uli ang talatang 1. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin." So yun po ang kanilang request. Teach us how to pray. Turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Bawat relasyon
bawat pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan, kailangan ng komunikasyon. No? For a relationship to grow and develop, communication is essential. The same with our relationship with God. If you want to grow spiritually, you must devote time talking to the Lord and learning how to listen as He speaks to you. So, hindi pwede, relational ba na magkaibigan sa magkaibigan, mag-asawa, magulang sa anak, o kahit magkakamag-anak, ang kanilang relasyon ay hindi baga malidevelop o hindi ito mapagyayaman kung wala silang pakikipag-usap o wala silang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. It's very basic. Ganon din sa ating relasyon sa Diyos. Kailangan tayo ay nakikipag-usap, tayo nakikipag-communicate. At hindi lang tayo nakikipag-usap, natututo din tayo na makinig sa Panginoon. Sa unang punto, why do you need a quiet time with the Lord? At kailangan mo magkaroon ng oras na ilalaan mo para sa Panginoon na mananahimik ka lamang. No? Halimbawa, sa Kanyang presensya. It will help you, letter A, to grow in the knowledge of God. So pag naglalaan tayo ng oras sa Panginoon, tayo natutulungan ito para lalo nating makilala ang Diyos. No? Sa 2 Peter chapter 3 verse 18, mababasa natin ang ganito. Sa magandang balita, Biblia na lamang akong magbabasa. Sabi po rito, sa halip, patuloy kayong lumago. Sa halip, patuloy kayong lumago. Patuloy tayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. So, saan tayo lalago? Sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kung tutuusin, ang problema ng marami mananampalataya ay yung wrong priorities. No? Sabihin, marami silang na-prioritize sa kanilang buhay, pero hindi nila inuuna ang Panginoon. Maring sa kabisihan o maring sa pwede nating sabihin, walang malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? Walang close relationship with God. Para bang ang Diyos ay napakalayo. No? Para bang hindi mo madama na naririyan siya. No? Ang Diyos ay transcendent at immanent. No? Ibig sabihin, kasi Diyos nga siya, no? Labas siya sa atin, sa mundo, pero at the same time, nakapaloob siya. Actually, sa ating buhay na buhay, ang Panginoong Yesus, dahil siya nga may hawak ng ating buhay. Kahit hindi siya kinikilala ng maraming tao, no? Siya may hawak ng ating buhay. So, tingnan lang natin yung sinasabi ng Gawa, Kabanatang 17. Acts 17:28, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. So, ang bawat isa, mananampalataya o hindi, ang buhay nila ay nasa kamay ng Panginoon. Kinikilala man nila o hindi ang Panginoon. Ngayon, kung tayo ay mananampalataya, tayo natutong kumilala sa Panginoon, maaaring ang isang problema natin, we feel that God is distant, no?
Mare, ang pakiramdam natin, ang layo ng Diyos. Hindi natin siya nadalaman. Pero, ang totoo, kahit hindi natin siya nadarama, naririyan siya. Kasama natin siya. O maring hindi tayo aware, so yung paglalaan ng oras sa Kanya para makilala pa natin siya ay nagiging susi yun para yung presensya niya ay damang-dama o buhay na buhay, no? Sa ating pansariling buhay. Why do you need a quiet time with the Lord? Letter A, to grow in the knowledge of God. Letter B, to develop a vital relationship with God. So ito yung sinasabi natin. Vital, ibig sabihin, buhay, no? Buhay na buhay. Hindi, pwede naman ang relasyon ay sinasabing malamig, no? Yung pakikitungo, no? Ng isa't isa. So, hindi siya vital o hindi siya dynamic. No? Meron kang pakikipagrelasyon sa kapwa-tao mo, pero surface level lang. Ang ibabaw lang, patian lang kayo. Pero hindi mo talaga siya kilala at hindi ka rin niya kilala. O hindi ka nakalubog sa kanyang buhay at siya hindi rin nakalubog sa iyong buhay. Hindi ka nakikisangkot, wala kang pakialam. Pagdating sa spiritual, hindi pwedeng ganon. Hindi pwede na ang ating relasyon sa Diyos ay surface level. Surface level. Pang-ibabaw lang. Kailangan ng paglalim, kailangan maging vital, maging dynamic, na kita natin, mga kapatid, ang kamay ng Diyos. Sensitive tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo at maging sa buhay ng kaharap mo. Hindi man magandang karanasan, yung akin naging karanasan ay 1 linggo ako sa ospital, 2 ospital. Hindi mo gugustuhin mo ospital. Amen? Kahit na sabihin natin wala ka masyadong maraming pera, pero mas maganda na yung hindi ka na ospital. Magastos. Nakita ko, meron gustong abutin ng Diyos, no? At least, 3 babae yung gustong abutin ng Panginoon. Jenny, si Kirsten, at si Chad. Sabi ko, Lord, grabe yung karanasan na ito na halos nasa bingit ako ng kamatayan dahil at talagang sakit ko mula pagkabata ay arthritis, 41, 63 na ako ngayon. 22 years kong iniinda yung arthritis. Inom ako ng gamot para sa arthritis. 2020 naman ay nagkaroon ako ng diabetes. So 5 years na ako may diabetes. Pero hindi ko na inaangkin in Jesus' name. Pinapalayas ko na. Amen? Naalala ko nung bagong pastor ako. Yung aming church, basement lang. Pupuntang mayaman. Chinese. Nakabaston. Nag-pray over ko. Tapos sinalis ko yung baston. Pinalakad ko. Lumakad. Palakpakan kami. Saya-saya namin. Arthritis pala yung sakit niyo. Kaya yung hindi ka makalakad o minsan mali-disable ka. Handa na rin kasi yun. Chinese na mayaman. Masaya kami rin. Alam mo, papagaling si Lord. Yes. Bastonan dala. Kinabukasan, i-invite kami ng hapunan sa kanilang bahay. So, punta kami kasi gumaling eh. Manong Sunday, bumalik yung matandang babae. Walang baston, pero naka-crutch, nakasaklay.
Nakukuha niyo yung kwento. Una ay baston, pinalakad, palakpakan, masaya. Pagbalik ng sunod na linggo, naka-crush, nakasaklay. Pinag-pray uli, lakad na naman siya. Masaya na naman kami, palakpakan. Kaya galing ni Lord. Ha? So, umuwi. Bumalik ulit, mga 2 linggo. Pagbalik, naka-wheelchair na. Kinuha ko yung baston, kinuha ko yung sakla, yung crunch, pero yung wheelchair, hindi ko na kinuha. Mahal eh. Nung naranasan ko, gumagapang ako sa arthritis, naiiyak ako. Hirap pa ng sakit na ito. Yun, sa 1 linggo na ospital ako, pumutok yung arthritis. Hindi ako makagalaw. Ang sakit talaga ang kirot. Naintindihan ko, sabi ni Lord, nung bata ka, pabida-bida ka sa prayer, ha? O ngayon, nasa mo yung arthritis. Buti na lang yung doktor na pinakamataas sa PGH yun, Dr. Michael T. Siya yung parang nag-opera sa akin, nakita ng mga bumisitang kalalakihan, Galamar, Mara Albert, Mara Eric, Mara Leonard, Mara Triso. Drain yung fluid. Pero, actually, di pa rin ako makalakad, di pa rin makabangon, di pa rin makatayo. Nabaliktad na istorya. 1 week sa ospital, 1 week sa bahay. Anak ko si Andrew, tinatakda ng Diyos lahat eh. Naging power lifter si Andrew eh. Parang gagawin niya sa akin, bubuhatin niya ako para mag-CR. Nabaliktad, nung bata siya, ako nagbubuhat sa kanya. Sa ospital, ako nag-aalaga sa kanya. Nabaliktad, siya na ngayon nagbubuhat sa akin. Ang kulang lang, kasi nung bata siya, ang gwapo niya, nahalik-halikan ko siya, ang gwapo mo anak. Para sabihin ko, anak, kulang, halika mo rin ako. Sabi ko, Lord, patayuin mo ako. Delay ko. Delay si Michelle, naglo-loading. Lord, patayuin mo ako, palakarin mo ako, dahil mangangaral ako. Sa wari ko, kung di ako nadala sa ospital, patay na ako. June 19. Di ako nadala sa ospital, patay na ako. Kwento na lang ako. Pero hindi pa kalooban ng Diyos. Amen? Tinuturuan niya ako, mabuhay ka para sa akin. Alam niyo, hindi ko rin maintindihan minsan ng Bible eh. Bakit ang impyerno may apoy? Kapag may apoy, maliwanag, di ba? Tapos, madilim. Paano nangyari yun? May apoy, tapos madilim. Habang nasa ospital ako, pinapakita ng Holy Spirit sa vision. 2 pala ang klase ng impyerno. Isang may apoy at isang napakadilim. O mamili ka. Saan ka? Sa may apoy o sa napakadilim? Sabi ko, totoo pala talaga ang Bible. And then yung kalalimang walang hanggan, pinakita din ng Panginoon sa vision. Grabe, sabi ko, totoo talaga ang Bible. Hindi ko rin maintindihan pag binabasa ko, paano kaya yun? Ano kaya yun? Grabe ang revelation ng Holy Spirit nung nasa ospital ako. Kaya masakit man, magastos man, pagod man ang pamilya ko. 2 bagay, may pakikipag-ugnayan ng Diyos, Espiritu Santo sa akin, at may mga taong gusto siya mabuti.
Kagabi lang yung tricycle driver na nasakyan ko eh. Kaya kwento siya, muntik na rin siya pamatay. Aksidente, truck driver siya. Ayaw niya na mag-drive ng truck, kaya tricycle na lang. Aksidente siya. Sabi ko, minamarkahan ko ng Diyos. Sabi ko sa kanya, Brad, mahal ka ng Panginoon. Namatay si Jesus para sa iyo, niligtas ka niya sa kamatayan. Dalawa yung sinasabi ko, namatay si Jesus para sa iyo, mahal ka niya. At mahal ka niya dahil niligtas ka niya sa kamatayan. Tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Ang baba ko dyan, pinag-pray ko siya, Panginoon, nawa, makakilala siya sa iyo. Unti-unti nakikilala mo ang Panginoon, nagiging sensitive ka sa kilos niya, sa buhay mo, at sa buhay ng iba. Wala talaga aksidente, talagang tinatakda niya lahat na maganap, mangyari. Actively involved si Lord sa buhay ng kanyang mga anak. Sinasabi sa akin, matagal na kitang gustong hamuin sa kahirapan, anak. Mga panahon, nagkakasya ako sa bahay na 30 square meters. Ganun ang mga project sa Metro Manila. Pag ako tumatakbo sa emergency, public hospital, kahit emergency, may pila. Madami ng pasyente. Pero ginamit ng Diyos yung dalawang anak ko, si Elijah, para bigyan kami ng magandang bahay. Gusto palang basagin ng Espiritu ng Diyos yung poverty mentality ng isang mananampalataya, in particular, in my case. Pero itong pagkaka-hospital kong ito, wala akong gastos. Ang gumastos, yung dalawang anak ko, si Elijah at si Andrew. Ay hindi lang pala ako pang emergency na public. Gusto niya ako sa magandang kwarto, magagaling na doktor na nag-aasikaso sa akin. Nasabi niya, anak, matagal ko nang gusto basagin ang poverty mentality sa utak. Binabahagi ko ito sa inyo dahil kahit mananampalataya tayo, nakakahon ang ating isip na walang kakayanan ng Diyos na tayo ay bigyan ng kasapatan, sufficiency, bigyan ng kasaganaan, maging ng pagyaman. Kasi mga anak tayo. Amen? Mga anak tayo ng Diyos. Amen? Hindi tayo mga alipin. Tayo mga anak ng Diyos. Amen? At walang magulang na magsasabi sa anak, anak, diyan ka na lang. Diyan ka na lang sabihin ng magulang sa anak, diyan ka na lang sa cardboard. Yeah? May mga tao na tutulog sa cardboard eh. Gusto ng Panginoon ibigay sa atin yung maayos, maganda. Kaya huwag tayong maging apologetic. Nasasabihin natin, ayaw natin ng kasaganaan sa buhay. Dahil ang kalooban ng Diyos, tayo ay magkaroon ng kasapatan, nawawala ang mga kakulangan, nawawala ang kakapusan, sumasapat ang lahat, mapagkakatiwalaan niya tayo dahil siya tayong pasaganain, at mapagkakatiwalaan niya tayo, nais niya tayong payamanin. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Amen? Yung pakikipag-usap ng Espiritu ng Diyos, ako mismo kailangan ko ng isang pastor.
Kaya nakahanap na ako ng isang pastor, hindi man parehas kami ng church. Church niya ay Great Destiny, ang church ko naman na pinagpapastoran ay PCM. Ikilalanin ko siyang pastor sa buhay ko. At doon ako magtatayt sa church niya kasi siya yung pastor ko. Nakikinig ako sa mga aral niya ngayon. At dito sa BCM, offering ang ibibigay ko. Kayo naman, ang ikapu ay para sa Diyos, para sa Panginoon. Amen? Sino ang tatanggap? Ang church. Ang offering, usang loob na pagbibigay para pa rin sa church. At kung i-honor niyo ako bilang inyong pastor, you can honor me with love gifts. Ba't ko sinasabi yan? Interesado ba ako sa pera? Hindi. Yan yung paraan para tayo sumagana. May kapamaraanan ng Diyos at meron tayong sariling kapamaraanan. Ang sarili nating kapamaraanan, laging palpak, laging mali. Pero ang kapamaraanan ng Diyos, tiyak na tiyak, dadalhin tayo sa katagumpayan at dadalhin tayo sa kasaganaan. Amen? Amen? Hindi kayo naniniwala. Amen? I will be hard on that because I want you to prosper as the Lord wants me to prosper. Ikaw po, para sa Panginoon, tatanggapin ng church, offering usang loob, pinagpasyahan, generously, masaya, ibinibigay para pa rin sa church. You want to honor me as your pastor, honor me with love gifts, praise God. Ibig ko sabihin nun, kailangan na mediator kay Lord? Hindi kailangan na mediator para kay Lord. Pero importante sa Panginoon ang pagpapasakop. Amen? Importante sa Diyos ang pagpapasakop. Tingnan natin ang ating head. Sila ang head dito. Nagpapasakop ba sila? Yes, definitely. Dahil meron silang church. Church of God World Mission. Meron silang pastor. Head sila ng BCM, pero meron silang pinapasakupan. Want to prosper in life? Learn to submit. Pasakop ka. Kasi ayaw ng Diyos sa mga rebelde. Amen? O pagkilala sa Panginoon, sino ba siya? Ano yung mga kapamaraanan niya? Malalaman mo pag nagbibigay ka ng oras. No? May letter C, to express your love and commitment to God. Express your love and commitment to God. Kaya, meron kang oras ng pananalangin dahil nais mong ipahayag ang pag-ibig mo, ang commitment mo sa Diyos. Lagi ko sinasabi sa inyo publicly, I'm committed to be the pastor of BCM until my dying day, until my last breath. Yun ang aking commitment. Ganon din sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. No? Ipinapahayag mo ang commitment mo sa Kanya, kaya may oras ka. Pinapahayag mo yung pag-ibig mo sa Kanya. Grabe yung pag-ibig talaga ng Diyos, mga kapatid. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. You would reflect on your life. Yung magnilay ka sa buong buhay mo, makikita mo ang pag-ibig ng Diyos. Makikita mo kung gaano ka inibig at minahal ng Panginoon. Maring niligtas ka sa kamatayan, maring niligtas ka sa matinding kagipitan sa buhay, maring inangat ka niya, maring pinagpala niya ang mga anak mo. Maring wala kang tahanan dati, pero nagkaroon ka ng tahanan. Puro pag-ibig ng Diyos. Bakit pag-ibig ng Diyos? Dahil tayo mga anak niya. Amen? Hindi man tayo aware o hindi man natin na-appreciate yung pag-ibig niya ng riyan.
Sa dami ng ating pagkakamali sa buhay, sa dami ng kapalpakan, sa dami ng pagkakasala, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo buhay ngayon at nakapaglilingkod sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen. At kung malaman mo yung pag-ibig niya, natututo ka. Sabi nga sa Biblia, we love Him because He loved us first. Umibig tayo sa Diyos pagkat siya ang unang umibig sa atin. Naglalaka ng oras para sabihin, Panginoon, mahal kita. Alam mo ang puso mo. Di ba tayo pwede magkunwari sa harap ng Diyos? At di natin kailang magtago. Sabi ko nga, tinuturing ko pangalawang buhay ko na ito. Para sa Panginoon na ang buhay na ito. Hindi kailangan paramihan ng ginagawa. Kundi alam mo yung ginagawa mo, nais ng Panginoon na gawin mo para sa Kanya. You are sure that what you are doing is God's will for you. Anak, yan ang gusto kong gawin mo. Huwag ka makipagkompetensya. Huwag ka magpa-impress. Huwag ka magpabida-bida. Gawin mo lang ang gusto kong gawin mo. Sapat na sasabihin ng Panginoon. Kung ano yung ating katawagan, ano yung ating gifting, doon tayo mag-function. Doon tayo kikilos. At masaya ang puso natin na naglilingkod dahil alam natin yun ang gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Sa tagal ko ng pastor, alam ko rin na kahit sa panahon ko, nung ako'y bata-bata, ang daming motivation talaga. Na gusto nating sabihin, ito yung ginagawa ko, pansinin niyo. Pwedeng gusto mong hangaan ka. Pwedeng gusto mo mapansin ka. O pwedeng nakikipagkumpetensya ka. Mas blessed ako sa iyo. Pero hindi natutuwa ang Panginoon. Kasi ang motivation mo pala ay pagpasikat, tatangaan. Hindi pala ang motivation mo ay mahal mo ang Panginoon. Amen? Yun lang yung motivation na gusto niya. Anak, yung pag-ibig, pagmamahal mo. Kasi minahal din kita. Ako ang unang umibig at nagmahal sa'yo. Yung paglilingkod natin ay dahil sa mahal natin ang Panginoon. Amen? To receive direction and guidance. Nais natin tumanggap ng tamang direksyon at gabay, patnubay buhat sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, sa English ko na lang babasahin ito. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Paano sa Tagalog yan? Pagkatiwala mo ang lahat kay Yahweh at huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. Kaya nasa ospital ako, nagpre-pray din ako, Lord, bigyan mo ako puhunan, magninegosyo ako. Sabi ng Panginoon, hindi kita tinawag magnegosyo. Clear na yun. Kasi marami tayong iniisip, marami tayong pinaplano, pero yun ba yung gusto ng Diyos? Yun ba yung nais ng Diyos? Naglalaan tayo ng oras sa Kanya, natututo tayo makinig, nagtatanong tayo, sumasagot siya, hindi na tayo magkakamali sa anumang pagdidesisyon.
Letter E, to get equipped for the day. Nakikipaglaban tayo sa spiritual na pakikipaglaban. Ayaw man natin o hindi, may kaaway. Ang diablo, si Satanas. Pero kung tayo ay lumalakad, nakasama natin ang Panginoon, tiyak na lagi tayo magtatagumpay sa diablo. Sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, Talatang 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Ako nananalangin tayo, nagiging handa tayo, anuman yung maaaring kaharapin natin, anuman yung pwedeng ibato sa atin ng diablo, handa tayo, listo tayo, para sa gupain ng anumang bagay na ibinabato sa atin ng diablo. Let the rest to be encouraged and be renewed spiritually. So pag tayo nananalangin, naglalaan ng oras sa Panginoon, tayo mismo ay napapalakas ang loob at napapanauli ating buhay spiritual. To grow and mature spiritually. Pangalawa, two main parts of a quiet time with the Lord. Prayer is the first part. The Word of God is the second part. So pakikipag-usap ang prayer dito. Yung prayer, ikaw yung nagsasalita. Pangalawa, pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ang Diyos naman ang nagsasalita sa iyo. Number 3, two main suggestions for an effective quiet time. Choose a place that is quiet without distractions. Hanap tayo ng lugar na tahimik, hindi tayo maridistract, at pili tayo ng oras. Pwedeng sa umaga, pwedeng sa gabi. Letter Roman numeral 4, prayer tips. Begin with praise and thanksgiving. Magsimula tayo sa pagpupuri at pasasalamat. Letter D, admit or confess to God any sin that the Holy Spirit brings to your attention. So, aminin natin o ipahayag natin sa Diyos anumang kasalanan na ipinapaalala sa atin ng Espiritu Santo. Letter C, ask God for the things that you need personally, also for your family. So, sabi ko nga, basically, ang prayer ang paghingi. So, hingi tayo sa Diyos ang ating pangangailangan sa Luke chapter 11 verse 9. Sabi ng Panginoon, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Tinitiyak ng Panginoon, kapag humingi, ikaw ay bibigyan. Amen? Letter D, dito, pumapasok na dito yung prayer, nagiging ministry. Pray for others. So pag nanalangin ka para sa ibang mga tao, ministry na siya. Other people, other needs,
Pinaka-importante yung gawain ng Panginoon, ang church, the workers of the Lord, yung mga manggagawa, mga pastor, your community, saan tayo nakatira? Barangay Coral Namunti, Barangay Balangon, Agoncillo, Batangas, Bansa, Pilipinas, mga pinuno sa bansa, Pangulo. Pwede rin nating isama ang mission work. 2 mission, pwedeng local, sa loob ng Pilipinas, pwedeng foreign, sa labas ng Pilipinas. At iba pa na pwedeng ilagay ng Espiritu sa iyong puso kaisipan. Letter E, remember to thank God for answered prayers. So, alalahanin natin kung merong mga answered prayers, pasalamat natin sa Panginoon. And last, give time for God to speak to you personally. So, maglaan ka din ng oras at pakinggan mo ang Espiritu ng Diyos na mangusap sa iyong puso at kaisipan. So, purihin ng Panginoon, tayo tumayong lahat mga kapatid.